Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo, and God bless you po, beloved brethren who are faithfully giving your tithes and offering. Hallelujah. Praise the Lord. Pagpalain po kayo lahat ng ating mahal na Panginoon ng pagpapalang material, physical, tigit sa po, spiritual na pagpapala na ipinangako po ng ating mahal na Panginoon sa mga matapat na nagbibigay ng kanilang ikapot handog. Hallelujah. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong paghayag po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. At bago po sa ating Bible study, samahan niyo po akong manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Almighty God, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, evangelist, Wildes Radameda, we all humbly come in your throne of grace, asking for your forgiveness from all of our sin that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us, have mercy, have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Heavenly Father, we ask you to bless and anoint your holy word that we're going to share in this Bible study. Be with us and guide us. Be in our midst. We can do nothing without you, Lord. I also ask you, Lord, to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Open, Lord, our spiritual eyes to see and our ear to hear. Give us all wisdom to comprehend and understand your holy word. This is, we pray, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ. And through the reading prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbeliefs, hindrances, distraction, cast out in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating manang Panginoon. First and foremost, I'd like to give the highest praise, the highest worship, the highest glory, and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. And I would like also to give my greetings and double respect to our beloved pastor, evangelist Wildes Radameda, to his beloved children, grandchildren, and to his beloved in-laws. And I would like also to cherish and treasure the loving memories of our beloved assistant pastor, Lina Almeida, and to all of you, beloved brethren. Magandang hapon na po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo lahat ng ating mahal na Panginoon ng pagpapalang material, physical, tigit sa po ang spiritual na pagpapala. And also to all our August birthday celebrants, God bless you all po with long life. At sa ating po mga webcast viewers, God bless you po all po for being with us, glorifying, honoring, worshiping, and praising our Lord Jesus Christ through viewing our webcast live. Hallelujah. Praise the Lord. Now let's come to our Bible study, and our topic for today is characteristics of spiritual life. Katangian ng buhay spiritual. What are the characteristics of a spiritual life? Let us start it by reading the Holy Word of God. Could you please read Deuteronomy 8, verse 3. From Deuteronomy chapter 8, verse 3. And he humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man that not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord, that man live. Sa Tagalog po, at ikaw ay pinapangumbaba niya at pinapagdamdam kaniya ng gutom at pinakain kaniya ng mana na hindi mo nakikilala ni nakilala ng iyong mga magulang, upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay
na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Amen. Amen. Purihin po ang madalang salita ng ating mahal na Panginoon. Ating pong palakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga po sa banal na kasulatan, real life comes from feeding on every word of God. Number one characteristic of a spiritual life is lived in pursuit of God. Ang espiritual na buhay ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Our dearest Jesus quoted this verse when the devil tempted to turn stones into bread. In Matthew 4:4 he said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God." Datapot siya ay sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi sa tinapay lang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating mahal na Panginoon. Maraming mga tao ang nag-iisip na ang buhay ay nababatay sa pagbibigay kasiyahan sa kanilang pananabik o minimiti o mga ninanasa. Hallelujah! Praise the Lord! Kumita ng malaking pera, nang sa gayon ang mga bagay na kailangan nila ay matugunan ang ating pinakamalalim na pag-asa o pagnanasa. Hallelujah! Praise the Lord! Ngunit ang pagkita ng malaking pera upang makapagbihis, kumain, at mapahalubilo sa mataas na lipunan na sa palagay nila'y siyang nabubuhay ng magandang buhay. Yon ang nakaalam ng turo ng sanlibutan na kapag ikaw ay maraming kabuhayan, marami kang pera, madali sabi, nasusunod mo ang mga layaw ng iyong katawan at ikaw ay nasa mataas na lipunan, ang akala ng tao siya ay nasa magandang buhay. Pero ang tunay na magandang buhay ay ang spiritual buhay na pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Bakit po? Dahil tayong tao ay may hangganan dito sa ibabaw ng lupa. Sabi nga ng banal na kasulatan, kahit na maging sa iyo ang buong mundo, subalit wala ka namang kaligtasan, saan ka paruroon? Paano tayo magkakaroon ng kaligtasan? Ang ating ipamuhay ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Mahirap man o maluwan, maliit man o malaki, dapat nating sundin at ipamuhay ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya dapat alam natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Paano natin malalaman ang banal na salita ng mahal na Panginoon? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang banal na kasulatan. Hallelujah, praise the Lord. At hindi mo lang basta babasahin ang banal na kasulatan. Dahil kung babasahin mo ang banal na kasulatan na wala kang banal na espiritu na nananahan sa iyo, hindi mo maunawaan kung ano ang mensahe ng mahal na Panginoon sa iyo. Kinakailangan, alam mo, ang salita ng Diyos, ipiniliwanag sa iyo ng banal na espiritu ang salita ng Diyos. Paano ka magkakaroon ng banal na espiritu? Kung tinanggap mo ang ating mahal na Panginoong Jesucristo at nagpabautismo ka sa kanyang marilag at banal na pangalan, inilubog ang buo mong katawan sa tubig, ikaw ay patatawarin sa iyong kasalanan at bibigyan ka ng regalong banal na espiritu na sa mong magiging gabay at patnubay habang ikaw ay naglilingkod sa ating habang tumatalima ka at sumusunod sa ating mahal na Panginoon hanggang sa dumating ka sa kabilang buhay na kasama ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya napakahalaga ang ikaw ay may banal na espiritu na siyang gumagabay sa iyo, na siya nagtuturo sa iyo ng mabuti o tama mo dapat gawin, at siya nagtuturo din sa iyo kay iiwas sa mga mali na hindi mo dapat gawin bilang isang tunay mananampalataya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit ang mga gayong bagay ay hindi nakakatugon sa pinakamalalim na pag-asa o pagnanasa. Yung mga akala ng mga tao na pag sa'y mayaman na maraming pera, maraming kabuhayan, ay inap na yon. Sa huli na naiwan tayong bigo at walang kasayang. Bakit po ba? Nasa iyo ng lahat din sa ibabaw ng lupa,
pero wala ka pa rin kasiyahan dahil nasa sa iyo ang espiritu ng kaaway ng Diyos kung wala kang espiritu ng Diyos sa iyo. Kaya maraming mayayaman ang nagpapakamatay, stress, anxiety, papakamatay sila. Hindi nila alam ang gagawin. Marami na silang pera pero kinikitil pa rin ang kanilang buhay. Marami silang pera pero may karamdaman hindi kayang sagutin ng siyensya o pagalingin ng siyensya sa pamamagitan ng ara at turo ng tao dito sa ibabaw ng lupa. Subalit, kapag tinanggap mo ang ating mga Panginoon at ipinamuhay mo ang kanyang banal na salita, magkakaroon ka ng kasiyahan kahit na ikaw ay walang kayamanan dito sa ibabaw ng lupa dahil ikaw ay provided ng ating mahal na Panginoon ng iyong pangangailangan. Meron kang peace of mind, meron kang kabutihan, meron kang kagalakan, meron kang pagpapahinuhod, may magandang loob ka, at may kabutihan ka, at may pananampalataya ka, at may kaamuhan ka, at may pagpipigil ka sa iyong sarili. Iyan po ang bunga ng banal na Espiritu. At higit sa lahat, ay meron kang pag-ibig sa iyong puso. Ang mahal na Panginoon ay pag-ibig. Kaya kung ang mahal na Panginoon ay nananahan sa iyong puso, meron kang pag-ibig. At ang ibig sabihin nito, nasa sa iyo ang banal na Espiritu. Madali nating makita kung ang tao ba ay pinananahan ng banal na Espiritu. Kapag wala siyang pag-ibig sa kanyang puso, sa kanyang kapwa, hindi siya pinananan. At ibig sabihin, hindi siya tumatalima o sumusunod sa utos ng ating mahal na Panginoon. Dahil sinabi ng ating mahal na Panginoon, ibigin mo siya ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at buong lakas. At ito ang dakilang utos na ibinigay sa tao. At ang pangalawa niyang utos, ibigin mo ang iyong kapwa na katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hallelujah! Praise the Lord! Paano mo mapapatunayan na umiibig ka sa iyong kapwa na kaunting salita lang na medyo umiling sa tenga mo, ay galit ka na at gusto mo pang gantihan siya. Hindi ganoon ang tunay na Kristiyano. Hindi ganoon ang pinananahanan ng banal na Espiritu. Ang pinananahanan ng banal na Espiritu, kung may nakakasagupa ka o may nakakahalubili kang mga ganitong tao, ang gagawin mo ay ipapanalangin mo siya na sa'yo makakilala at panahanan din siya ng banal na Espiritu. Ganyan ang nais. At even sinabi ng ating mahal na Panginoon, gawan mo na magaling ang iyong kapwa. Ipanalangin mo ang iyong kaaway na siyang pinakamahirap sa lahat. Nagagawan mo na magaling ang iyong kapwa at panalangin ang iyong kaaway. And even sinabi sa Galatians 6:10, see therefore opportunity, do good to all tao sa ibabaw ng lupa, especially those who are in the household of faith. Gawan daw po natin na magaling ang lahat ng tao, lalo tigit ang mga kasama mo sa pananampalataya. Nami-misinterpret o nami-mislook ito ng mga tao na kahit na Kristiyano na, naglilingkod na sa Diyos, pero meron pa rin puwang ang pagkagalit o hinanakit sa kanilang mga puso. Sinabi sa bahal na Panginoon, na ibigin mo ang iyong kapwa na katulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Gusto mo ba ang kapwa mo ay katulad mo na merong hinanakit sa puso o may galit sa puso? Di ba tayo tinanggap natin ang mahal na Panginoon, pinananahan tayo ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, may pag-ibig ka. So, kinakailangan pag-ibig din ang pakikita mo sa iyong kapwa. At gano'n lang dapat ang hinihiling ang ating mahal na Panginoon. At mga simpleng bagay, kapag hindi mo ito nasunod, nagkasala ka sa lahat dahil sinabi sa banal na kasulatan, sa James 2:10, Santiago 2:10, kapag nagagawa mo ang buong kautusan, pero meron kang isa na kinatisuran o naligwit, hindi mo nagawa, nagkasala ka sa lahat. Kaya pakiingatan natin ang mga bagay nito, mga kautusan nito. Kaya nga sabi, maliit man o malaking kautusan dapat natin pahalagan. Basta ang mahalaga, ikaw ay may pag-ibig sa iyong kapwa, unang-una pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa iyong kapwa. Ang Diyos ay nananahan sa iyo. Mga minamahal, malapit nang bumalik ang ating mahal na Panginoon. Ang pagkakataon ay binibigay na sa atin lahat na dapat gawin na natin kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ito ang unang katangian ng pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang ibigin natin ating kapwa. Gawan natin ang magaling ang ating kapwa. Hallelujah! Praise the Lord! Basahin po natin ang susunod na ihanda po natin yung Luke 9:25. Ang mabuti at tunay na buhay nagmumula sa kabuuang pangako ng mahal na Panginoon, ang lumikha mismo ng ating mga buhay. Nangangailangan ito ng disiplina, nangangailangan ito ng sakripisyo, nangangailangan ito ng pagsusumikap, at yan ang dahilan kung bakit hindi ito nahahanap ng maraming tao.
Kasi kinakailangan kang marunong ka ng sakripisyo. Anong sakripisyo? Itong ginagawa natin ito na tayo pumunta dito sa banal na gawain, inuubos natin ang maghapon para ating papurihan ang mahal na Panginoon. Sinasakripisyo natin ang ating pansariling mga pangailangan. Subalit dyan nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Kapag sinasakripisyo mo ang buhay mo, kung ano man ang ginagawa mo, kung ano man ang problema mo, basta narito ka sa banal na gawain, ating pinapupurihan ang nag-iisang Diyos, ang tunay na Diyos na may likha ng langit at lupa, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. Hallelujah, praise the Lord. At yung pang disiplina, kinakailangan madisiplina mo ang sarili mo. Paano mo didisiplinahin ang sarili mo? Ang tunay na disiplina ay hinahayaan mo na mapagbigyan mo yung kapwa, yung wala kang, tawag dito, yung hindi ka makasarili. Inuuna mo yung kapwa sa halip na yung sarili. At yun ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Sabi niya, mahalin mo yung kapwa na katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Pag naipakita natin yan, na talagang gano'n natin ginagawa, nalulugod ang ating mahal na Panginoon dahil sinabi niya, kung ako yung iniibig, susunod ka sa aking mga utos. Ano ang pangalawang utos? Ibigin mo yung kapwa na katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pagsusumikap, kinakailangan tayo magsumikap lagi. Unang-una sa ating gawain, at higit sa lahat, sa ating sarili. Anong pagsusumikap? Magbasa ka araw-araw ng Biblia. Magpuri ka umaga at hapon ng Biblia. Huwag pagagising mo, hindi ko ano nung iyong ginagawa. Magpuri ka muna. Magnalangin ka. Bago ka matulog, gano'n ang gawin mo. 100%. Nasa kalinga ka at puspos ka ng Espiritu. Dahil kapag yan ang mga ginagawa mo, lagi ka nagpupuri. Walang masamang espiritu na dadapo sa iyo dahil sa pamagitan ng ating pagpupuri sa mahal na Panginoon, doon tinatanggal ang masasamang espiritu sa ating katawan. Si Haring David, kapag si Haring Saul ay inasaniban ng masamang espiritu, anong ginagawa ni Haring David? Kinukuha yung kanyang alpa at tumutugtog ng papuri sa ating mahal na Panginoon at nawawala ang masamang espiritu sa harap ng ating mahal na Panginoon. Tunay na ang pagpupuri sa Diyos ay nakakapagpawala ng banal, ng masamang espiritu. At yan ay napatunayan ko, hindi mimisan, hindi tatalawa, hindi tatatlo. Hallelujah, praise the Lord. Saka ko nalang sasabihin ko sa iyo, misan. Nang ako umuwi sa Pilipinas, that was 2000, first uwi ko, yung bahay namin ay balot ng bakod yun eh. Tinutulak ko yung gate, galing ako sa labas, hindi ko may itulak. Yung para napakarami ng dawag, marami ng mga dawag na kahoy. Yung puno ng mangga doon sa tabi, ay marami ng bagay. Basta madalas, hindi ka makakapunta, hindi ako makapunta doon sa bahay ko. Ay madalas, pimuilit ako. Pero ang ginawa ko, isiningit ko ang sarili kong pakalawa, pumunta ako sa bahay naming matanda. Noong kayo nasa ilalim ng puno ng mangga, kinikilabutan ako mula ulo hanggang paa. Hindi mo na ako tatakot, umaga eh, may araw. Sa bagay, nung araw, ay takot ako sa mga ganyan. Hallelujah, praise the Lord. Sabat pagdating ko doon sa misemento na, nawala na yung kilabot ko, nawala ang takot. Pumasok ako sa loob ng bahay namin, mabuti na lamang, at hindi nakasusi, nakapasok ako. Pagdating ko doon sa loob, nakita ko yung aking stereo na andun pala, dinala pala doon kapatid ko. So ang ginawa ko, nilinis ko, pinatugtog ko. Alam ko kako, may masamang espiritu na dito eh. Ganun eh. 36 hours na tumutugtog yung stereo ko ng gospel songs. At kinabukasan, naghanap ako na maglilinis. Isang linggo namin nilinis yung lugar bago ako nakapunta sa aking bahay. At nung makita ko ang bahay ko, ay ubos na ng anay. Hallelujah, praise the Lord. Kaya napatunayan ko na ang gamot sa masamang espiritu, ikaw ay magpupuri sa ating mahal na Panginoon. Hindi kaya ng masamang espiritu sa tao, anumang espiritu yan, na hindi sa Diyos. Kapag ikaw nagpupuri sa Diyos, mawawala sila. Hindi kayang tumagal ng masamang espiritu kapag ang mga anak niya, ang mga tao ay nagpupuri na sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. Pakibasa po ng Luke 9:25. From the book of Luke, chapter 9, verse 25. For what is a man advantage if he gain the whole world and lose himself or be cast away? Sa Tagalog po, sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawala o mapapahamak ang kanyang sarili. Amen. Amen. Purihin po ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. How do we benefit if we gain the whole world but lose or forfeit our own soul? Ang pangalawang katangian
ng espiritual na buhay, ang espiritual na buhay ay pagsasakripisyo sa sarili. Kung ang kasalukuyang buhay nating ito ay pinakamahalaga sa atin, natural lamang na gawin natin ang lahat para ito'y ating maprotektahan. Hindi natin nanaisin na gumawa ng anumang bagay na maaaring magpapunta sa atin sa panganib, magsapanganib sa ating kaligtasan, magkaroon tayo ng panganib sa ating kaligtasan, sa ating kalusugan, o kaginawan. Wala tayong ninanais, kundi yung ating sarili nasa mabuti, ligtas, malusog, at maginhawa ang pamumuhay. Sa kabaliktaran, ang pagsunod sa mahal na Panginoon ay pinakamahalaga. Maaari nating makita ang ating sarili sa hindi ligtas, hindi malusog, at hindi komportable. Ipagkakasapalaran natin ang buhay sa kamatayan. Subalit, hindi tayo kailanman natatakot dahil alam natin na bubuhayin tayo ng mahal na Panginoon sa buhay na walang hanggan. Pakituloy po ang basa sa Psalms 121, 7-8. From the book of Psalms, chapter 125, 121, 7-8. 121, verse 7 to 8. The Lord shall preserve thee from all evil, he shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. Sa Tagalog po, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan, kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa magpakailan paman. Amen. Amen. Puri po, madalas salita natin mula. Muli po natin palakpakan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamagandang halimbawa dito na nangyari na rin sa ating ministeryong ito. Noong ang beloved pastor at ang 12 prayer warrior ay pumunta sa Talipaw. Di po ba sinakripisyo nila ang kanilang sarili doon? Inilagay nila ang kanilang sarili sa hindi siguradong kaligtasan, hindi kalusugan, dahil nakapasting yun. Kaya puro payat nung sa inahan doon. Tapos, paano magiging hawa yun? Pag umuulan, nababasa ng ulan, pumupunta lang sila sa ilalim ng mga puno at doon para pananggan nila sa ulan. Walang mainom. Umiinom sila, pag umuulan, nagsasahod lang sila ng dahon at doon sila umiinom. At minsan pa nga, ang iniinom nila ay buko. At minsan, pag walang buko, pag bagong ulan, yung bang tawag na yung lugong na may tubig, yung tubig ulan, ay di kayo maputik. Kukuha sa iniinom, pag ininom nila, tapanalangin na ng mga pastor, lasang buko na rin. Yan ang mga bagay na nadanasan ng ating beloved pastor at ng 12 prayer warriors na hindi nakakasigurado sila na sila makakababa pa ng buhay. Bakit po? Dahil nung umakyat sila sa Talipaw, ang nais ng ating mahal na Panginoon, ng ating mahal na pastor, ng utusan sa ng mahal na pastor, ng mahal na Panginoon, na dapat maligtas yung 21 si Padre Hostages, na marami ng naunang mga ministers, mga ebangelista at mga pare, pagdating doon, pinuputulan ng liig. Pinapatay, madalit sabi. At hindi sila naniniwala sa ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. So, yun ang target ng ating beloved pastor. Mapalaya ang si Padre Nostalgias at ang higit sa lahat, makapaghayag ng banal na salita sa mga abusayap. Hindi basta ordinaryong abusayap. Yung mga bandidong abusayap ang kanilang pupuntahan doon. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po, sa kabila ng lahat ng paghadlang ni President Estrada, sa kabila ng lahat ng paghadlang ng military na nandoon na naglalagay pa ng mga checkpoint, at sila hirangin para kung sila makarating doon sa lugar na yon, ay nawalan saysay. Madali sabi, nakarating sila. At doon nga, sa halip na pugutan sila ng ulo, pero muntik na rin silang pugutan. At antimanong pinagbabaril din sila pagdating doon sa itaas. Dahil sabi ni Commander Robo, sige, pastor, mag-preach ka na.
Ang inakala ng mga kasama, ipipreach ng mga pastor, kayo magbagong loob, yung mahinahon. Ang sabi ng mga pastor, kapag hindi ninyo tinanggap ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, papasok kayo sa impyerno. Mamamatay kayo papunta sa lahat sa impyerno. Ay di nagalit yung mga naandun at di nagkasahan ng baral. Ngayon, sinundan, pinabasa kay Ordained Preacher Quartero na yung 57:4 ng Isaiah, yung walang armas na maaaring makapatay sa inyo o maggumupi sa inyo kung kayo ay nasa ilalim ng ating. Yun ay di lalo nagalit. Pinagbabaril sila, ay hindi naman naputok ang baril. Pag pinututo sa taas, naputok. Pag hinarap sa kanila, hindi naputok. Tapos hindi maglaw, nakasabi pa, sino po ba ang inyong dinidyo? Sabi ng mga pastore, ang aming Diyos ay Diyos ni Abraham, ni Jacob at ni Isaac. Ang sabi ng mga Muslim, aba, isa pa lang ating Diyos eh. O, di, sabi, nagkaroon na ng panibagong set up doon sa pamamagitan ng lakas ng loob at sa pamamagitan ng pagsunod ng ating beloved pastor na pumunta sa Talipaw ay naligtas, maraming naligtas na abusayap at tinanggap ang ating mahal na Panginoong Jesucristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas at yung 21 hostages, pinalaya lahat yon ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At hindi lang doon nagtapos ang pagpapala ng mga himala dahil i-declare ni Joseph Estrada ng No Man's Land yung lugar, naroon pa ang 12 prayer ward at mahal na pastor. Ay di binubumbay yung lugar nila. Doon nakita ng mga Muslim na hindi tinatalban ang ating mahal na Panginoon. Pumuputok, wag pinapuputokan sila ng missile, doon pupunta sa malayo, hindi sila tinatamaan. At kahit sa malapit, pumapatak ang missile, yung saboy lang ng lupa kanila. At walang napitas na buhay sa kanila sa kabila ng mga ganon. Kaya napakahalaga ng ating pagtitiwala ay nasa at napakahalaga na ang ginagawa natin ay ayon sa kalooban ng ating mga Panginoon. At even sinabi pa sa 2 Thessalonians 3:3, but the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sa masama. And even in 2 Timothy 4:18, and the Lord shall deliver me from every evil work and will preserve me unto His heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat gawa ng masama at ako'y kanyang iingatan sa kanyang kaharian sa langit na sumasa kanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Yan ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Kahit na tayo nasa ilalim ng kung anumang problema dito sa ibabaw ng lupa, kung ikaw man, yung ating napakinggang patutuo kanina, ng ating kapatid na hinoldap o kinidnap, na ang sabi niya, Diyos ni Pastor Almeda, huwag kang puputok o tulungan mo ako. Yun ang sabi. Hindi napatay, hindi yung mananampalataya pa, ang asawa pa lang yung mananampalataya. Naturo ng asawa ng gagawin, gano'n. Na nagpakita na gano'n maghimala ang ating mahal na Panginoon. Kasi sabi nga po, sa banal na kasulatan sa Acts 16:31, na kapag ikaw ay nanampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, pati kasambahay mo ay maliligtas. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Walang material na makakatumba sa pagkawala ng buhay na walang hanggan. Hindi dapat natin gamitin ang ating buhay sa lupa para sa sariling kasiyahan lamang. Dapat natin gugulin ang ating buhay sa paglilingkod sa Diyos at sa mga tao. Itong ginagawa natin ito, tayo naglilingkod sa Diyos. Ibinibigay natin yung mahalagang oras natin para tayo sama-sama makapagpuri sa ating mahal na Panginoon. Tayo na nandito, tayo ang iglesia ng Diyos. Ang puno natin walang iba, kundi ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ang inaasahan ng ating mahal na Panginoon, tatalima, susunod kayo sa kanyang kautusan. Dahil talaga naman kayo susunod. Dahil kayong lahat ay pinananahanan ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Dahil kung hindi kayo pinananahan ng banal na Espiritu, ay wala kayo dito ngayon. Maaaring kayo nagliliwaliw o dahil matagal ang ating serbisyo, ay saka na muna, manunood na lang muna ako sa ating webcast. Ay pagkahamisa naman, pagka napakahaba, may gagawin kang bagay. Hindi katulad pag naandito ka, talaga makakapag-concentrate ka sa mga nangyayari sa loob, sa pagpupuri, pagkikinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Basta, dapat pahalagahan natin ang ginagawa natin kahit dito sa loob ng
ating simbahan o sambahan dahil narito ang ating mahal na Panginoon. Hinihipo ang bawat puso ng isa upang patuloy na maglingkod sa Kanya. At basahin po natin ang susunod nating talata, John 1:12. From the book of John, chapter 1, verse 12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Sa Tagalog po, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Amen. Amen. Purin po ang banal na salita natin. To all who believe Him and accepted Him, who's Him? Our Lord Jesus Christ. He gave the right to become children of God. Ang pantatlo po na katangian ng spiritual na buhay ay spiritual life is a gift of God. Ang spiritual na buhay ay kaloob ng Diyos. Lahat ng tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo bilang Diyos at Panginoon ng kanilang buhay ay isinilang na muli sa spiritual. Hallelujah! Praise the Lord! Tumanggap ng bagong buhay mula sa Diyos. Dahil bago natin tinanggap ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, bago natin natanggap ang ating mahal na Panginoong Jesucristo bilang ating Diyos, pabuti sa Kanyang pangalan, tayo po lahat ay nasa kadiliman, tayo lahat ay makasama. Ang ating spiritual na buhay ay patay. Nagkaroon tayo ng buhay muli nang tanggapin natin ang ating mahal na Panginoon. Binigyan muli tayo ng buhay ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga po ang tawag sa atin, tayo po ay anak ng ating mahal na Panginoon. Anak tayo ng Diyos. Ang alam na maraming tao, ang lahat ng tao sa ibabaw ng lupa ay anak ng Diyos. Mali po yun. Ang lahat ng tao sa ibabaw ng lupa ay nilikha ng Diyos. Pero ang tunay na anak ng Diyos, na may karapatan tawagin ng anak ng Diyos, yun lamang pong nananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Tinanggap siya bilang Diyos sa sariling tagapagligtas at ipinamumuhay ang kanyang banal na salita. Sino po ba yung nananampalataya? Sino po yung pinananampalataya? Yung pong gumagawa ng salita ng kalooban o utos ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Praise the Lord! Tunay nga po na ang ating mahal na Panginoon ay sobra ang pag-ibig sa atin. Wala tayong karapatan na magkaroon ng ganyang pagpapala. Subalit, ang pag-ibig ng Diyos ay hanggang doon na lamang. Nang tayo likhain ng ating mahal na Panginoon, ang tao ng likhain ng mahal na Panginoon, ito'y nilikha ng Diyos para sa ating papurihan lamang. Subalit, hindi nakatalima, nakasunod ang unang tao sa nag-iisang utos na huwag niyang gagawin, nagkasala siya. Nagkaroon ng disobedience sa Word of God. So, nawala yung buhay na madali para sa tao dahil sila'y pinalayas sa paraiso. At sa pag-ibig ng tao, sa pag-ibig ng Diyos sa tao, siya mismo ang gumawa ng paraan para yung relasyong iyon ay mapabalik sa tao. Siya ay nagkatawang tao, siya ay espiritu, nagkatawang tao na muhay dito sa ibabaw ng lupa at ipinagkaloob niya ang kanyang sarili bilang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo na matay at nang may katong araw na buhay na maguli, umakyat sa kalangitan at doon nagpapatunay na siya nag-iisang Diyos. At ang sino mang tumanggap sa Kanya, magmamana ng buhay na magiging maboborn again. At kung hindi ka pala maboborn again, sabi sa John 3:3, kung hindi ka panganganak na muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. At kung hindi ka magpapabautismo sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito lamang po ang daan para kayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Sinabi ng mahal na Panginoon sa John 14:16, I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except by me. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon. Kaya walang daan papunta sa kalangitan, kundi ang pangalang Jesucristo lamang na nag-iisang Diyos na dapat nating sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sundin ang kanyang mga kalooban upang tayo patuloy na marating natin ang buhay na walang hanggan. Anong sabi ng talata, James 2:10? Na kapag ikaw ay nasusunod mo at binong ka isang naligwit na hindi mo nasunod, nagkasala ka sa lahat. Hindi ka po pwedeng pumasok sa loob ng kaharian ng Diyos kapag ikaw ay may ganong bagay na hindi natalima, may kasalanan ka.
Kasi sabi ng mahal na Panginoon, ay kinakailangan daw po, ang sabi sa, ayun, sabi nga po sa 1 Peter 15:16, but as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation, because it is written, be ye holy, for I am holy. Sapagkat nasusulat, kayo magpakabanal, sapagkat ako'y banal, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sa Ephesians 5:27, sabi niya dito, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Sino pa ba yung glorious church? Tayo yung glorious church. Tayo mga nagpupuring sama-sama sa ating mahal na Panginoon. Ito ang iglesia ng Diyos. At ang ating pinuno dito ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya kinakailangan, wala tayong batik upang ang iglesia ay maharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungi sa kulubot, anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Yon ang hinahangad ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa bawat mananampalataya, mawala ang kapintasan. Subalit, kung hindi ka patuloy na maglilingkod sa ating mahal na Panginoon, dadayain ka muli ng kaaway. Dahil pag ikaw ay hindi na nakakapagdadalo, ang kaaway tuwan-tuwa dahil madali kang atakihin. Yung tatawag na yung armor of God, wala, hindi, yung baluti ng Diyos, wala sa iyo. Bakit po? Kasi kapag hindi ka nakakatalima sa kanyang mga utos, meron kang batik, ayun ang gustong-gusto ng kaaway ng Diyos. Kaya napakahalaga ang binigay sa ating kautusan natin. Sabi nga, tayo daw po ay magtitipon, mag-aaral sa isa't isa. Huwag natin daw papabayaan natin ang ating pagtitipon na katulad ng iba na pwede namang dumalo, hindi nadalo, hindi nakikipagtipon sa mga banal o sa mga mananampalataya ng ating upang papurihan ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po napakahalaga po na tayo po ay magbago, ipamuhay ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise the Lord. Ang espiritual na buhay ay kaloob ng Diyos. Lahat na tumanggap sa ating mahal na Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at kanilang buhay, sa kanilang buhay ay sinilang namuli sa espiritual, tumanggap ng bagong buhay mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa mahal na Panginoon, ang bagong kapanganakan na ito ay nagbabago sa atin mula sa loob at labas. Yung ika nga nabago tayo inside and out. Nagbabago o isinasaayos ng ating salubin. Muling pagsasaayos, hangarin o lihim na hangarin. Inaayos ng mahal na Panginoon ang ating mga kalooban. Makikita yung dati tayong masamang tao, nagmumura, magnanakaw, kung ano nung ginagawa, hindi nakalugod, makikita mo nababago. Kaya nagtataka maraming, bakit itong tao ito nagbago? Bakit ito dati gano'n ang ginagawa? Ngayon iba. Walang ginagawa kundi ang mga aral ng salita ng Diyos. Ang dalay Biblia. Dati-dati ang dalay bote ng alak o nagsisyabu o mga bisyo. Pero ngayon nabago. Gano'n ang ginagawa na unang babaguhin ng puso mo. Tapos magre-reflect yan sa outside. Kaya malalaman din na ang taong ito nagbago. Hindi lang sa puso, makikita sa panlabas mong anyo. Okay, tunay nagbago. Makikita yan sa iyo. Dahil makikita ng kapwa mo na hindi ka na nagmumura, hindi ka na gumagawa ng mga hindi ka lugod-lugod, hindi ka na nagnanakaw, at yung hindi ka na rin marunong makipag-away sa iyong kapwa. Makikita at magtataka yung iba. Bakit itong taong ito dati gano'n? Ayun ang magiging daan upang makakilala rin sila sa mahal na Panginoon. Maraming ganyan sa ating mga patutuo ng ating mga kapatiran na pagkamis sa inuusig sila ng mga hindi mananampalataya. Subalit, mahabagin at maubain ng Diyos. Anong ginagawa ng mga kapatirang nagdumadasa ko? Ipinapanalangin. Yung mga umuusig sa kanila. Walang magagawa ang kaaway ng Diyos sa panganalangin mo na hinihingi mo ay makakilala ang taong ito o magbago ang tao ito para maluwalhati ang ating mahal na Panginoon. At yun naman ang nais ng mahal na Panginoon, na lahat ng tao ay makasama niya sa buhay na walang hanggan. Kaya tayo binibigyan ng mga pagkakataon, itinuturo sa atin ang mga dapat natin gawin upang makasama natin siya sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po, ang sabi po, ang daan papunta sa langit ay makipot dahil marami kang dapat gawin. Marami kang dapat iwasan. May iwasan mo mga bagay na yan kung pinananan ka ng Espiritu ng Diyos. Subalit, kung wala sa iyong Espiritu ng Diyos, hindi makakadaan sa makipot na daan yan. Doon ka sa malawak na daan na madali, pero kapahamak ka naman.
ang pupuntahin mo. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pagiging ipinanganak ay nagbibigay sa atin ng pisikal na buhay na inilalagay tayo sa pamilya ng ating mga magulang. Yun ang ating pag tayo ipinanganak bilang tao, di tayo pamilya ng ating magulang. Subalit, ang ipinanganak sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng espiritual na buhay at inilalagay tayo sa pamilya ng Diyos ayon sa John 1:12. Kapag tinanggap mo, pinamuhay mo ang banal na salita ng ikaw ay anak ng Diyos, mamumuhay ka. You are welcome. You are in the royal family of our loving God. Yun po ang nangyayari sa ating buhay. Hinihiling ba natin sa mahal na Panginoon na gawin tayo na isang bagong tao? Yun po ang dapat nating hilingin sa ating mahal na Panginoon. Bagong tao na naayon sa kanyang kalooban. At naayon sa kanyang kabutihan loob sa ating binago ng ating mahal na Panginoon. Ang bagong simula ng buhay na ito ay magagamit ng lahat na naniniwala sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kung hindi ka naniniwala sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, magiging mahirap sa iyo ang magkaroon ng ganitong klaseng buhay. Dahil nasa sa iyo pa ang masamang espiritu, ang espiritu ng kaaway ng Diyos. Basahin po natin yung John 4:13-14. From the book of John, chapter 4, verse 13 and 14. Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well and drank thereof himself and his children and his cattle? Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again. Sa Tagalog po, dakila kapabaga sa aming amang si Jacob, na sa amin nagbigay ng balon, at dito'y uminom siya, at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Amen. Amen. Pari po malang salita natin. Muli po natin palakpakan po ang ating po pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Spiritual life is eternal. Ang spiritual na buhay ay walang hanggan. Maraming mga spiritual na tungkulin o ginagawa ang nakakatulad sa ating mga pisikal na katungkulan o ginagawa. Habang ang ating katawan ay nagugutom at nauuhaw, tama lamang na ating alalahanin na kakain tayo at tayo iinom. Gayon din, ngunit ang ating kaluluwa, ganon din ang ating kaluluwa. Ngunit ang ating kaluluwa ay nangangailangan ng espiritual na pagkain at tubig din. Hallelujah, praise the Lord. Ano po ba yung espiritual na pagkain ng ating kaluluwa? Kung ang pagkain ng ating pisikal ay kanin o mga pangulam at tubig, ang ating pisikal, subalit ano ang pagkain naman ng ating kaluluwa? Ang pagkain po ng ating kaluluwa, ayon sa ating mahal na Panginoon, ay ang buhay na salita. Sino ba ang buhay na salita? Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise the Lord. At ang nakasulat na salita, ano ba yung nakasulat na salita? Ang nakasulat na salita ay walang iba kundi ang Biblia o banal na kasulatan. Upang tayo ay makapagbibigay kasiyahan sa ating gutom at tuhaw sa ating kaluluwa, kinakailangang tayo po ay may buhay na salita. Buhay na salita, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At meron din tayong nakasulat na salita. Ano ba yung nakasulat na salita? Ay di yung banal, yan Biblia. Yan ang ating pagkain spiritual. Inuming spiritual at pagkain spiritual. Kung ikaw ay nagugutom, ang pagkain mo ay ang salita ng Diyos. Ang pagkain mo ay ang pagsunod sa ating mahal na Panginoon. At kung ikaw ay nauuhaw ang ating kaluluwa, ang kinakailangan ang iinumin mo ay ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Yan ang ipapasok mo sa iyong katawan, ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang pagkain natin bilang pisikal ay halos parang katulad din na pagkain ng ating kaluluwa. Kinapakain natin ang ating pisikal na katawan, pakakainin din natin ang ating pisikal, ang ating kaluluwa. Hallelujah, praise the Lord. At pasalamat tayo at tayo po ay nakakapag-aral ng kanyang banal na salita. Hindi ko lang kung ano yung tinatawag na pagkain ng spiritual. Lately ko lang nalaman ang pagkain pala ng spiritual
ay ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon at mismo siya. Dahil kaya siya, tayo tumatalima sa Kanya. Sumusunod tayo sa Kanya. Kapag nga po tayo tawag dito, yung Holy Supper, anong sabi? Sa tinapay, katawan ni Kristo. O, di po ba? At pag iinom tayo ng tubig, ay di lang ng fruit juice, ay di ibig sabihin ni dugo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Oh, yun yung mga literal na halimbawa dito sa banal na kasulatan. Pero ang tunay na pagkain ng ating kaluluwa ay walang iba kundi ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo at ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ating basahin po ang susunod pong Romans 6, 5 and 7. Ito po ang ating last verse. Yeah. From the book of Romans, chapter 6, verse 5 to 7. Or if we have been planted together in the likeness of his death, he shall be also in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Or he that is dead is freed from sin. Sa Tagalog po, sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli, na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Amen. Amen. Puri po ang banal na salita natin. Muli po natin palakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. Puri po ang ating mga. Since we have been united with our Lord Jesus Christ in His death, we will also be raised as He was. Our old sinful selves were crucified with Christ so that sin might lose its power in our lives. We are no longer slaves to sin. For when we died with Christ, we were set free from the power of sin. Ang espiritual na buhay ay nabubuhay sa pakikipagkapwa o pakikisama sa mahal na Panginoong Jesucristo. Masisiyahan tayo sa ating bagong buhay sa mahal na Panginoon dahil tayo ay kaisa na niya. Siya na nananan sa ating mga buhay, kanyang pagmamahal at muling pagkabuhay. Hallelujah, praise the Lord. At ating masasamang pagnanasa, ating pagkaalipin sa kasalanan, ang ating pag-ibig sa kasalanan ay namatay na kasama niya. Ngayon, kaisa ng pananampalataya sa Kanya na Kanyang muling pagkabuhay, meron tayong walang patid na pakikisama sa Diyos at kalayaan mula sa pagkakahawak sa atin ng kasalanan. Para sa higit na tungkol sa pagkakaiba ng ating bagong buhay sa malapanan at ating dating makasalanang kalikasan, may additional verse ako na babasahin ko sa inyong madali. Sa Ephesians 4:21-24, sa Tagalog ko na lang po babasahin. Hallelujah, praise the Lord. Kung tunay na sa inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na kay Kristo at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. At kayo'y magbago sa espiritu na inyong pag-iisip. Kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan at katotohanan. Tayo po ay binago na ng ating mahal na Panginoon. Tinanggap na natin ang ating mahal na Panginoon. Ating natural lamang na ipamuhay natin ang banal na salita at naayon ang ating buhay sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. At even sinabi sa Colossians 3:5, patayin nga ninyo ang iyong sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Ano pa ba yung mga sangkap na katawang na sa ibabaw ng lupa? Ang pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa at kasakiman na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa versikulo 6, na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kapag hindi tayo nakakatalima, tayo nagiging kaaway ng Diyos. Our disobedience made us enemy of our loving God. Kaya ating iwasan ang mga bagay na ito. Versikulo 7, na inyo ring nilakaran ng una nang kayo nakabubuhay pa sa mga bagay na ito. 8, dadapwat, ngayon na inyo namang layuan ang lahat ng mga ito.
galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Sa 9, huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa. Ano yung magbubulaan sa isa't isa? Yung nagsisinungaling. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao pati ang kanyang mga gawa. Versikulo 10, at kayo nagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman na ayon sa larawan na iyaong lumalang sa inyo. So, pag atin nasusunod ang mga bagay na ito, yung ating binasa sa talata sa Colossians 3:5 and 10, basahin niyo uli. Huwag na natin gagawin ito. Ang ibig sabihin na nasa atin na ang ating mahal na Panginoon. Nagagawa na natin ang kalooban na. At ito ang mga pinakamahirap dahil tayo sanay na dito sa mga bagay na ito. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at ating pong awitan, isang makalangit na awitin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Praise the Lord.